Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nalalapit na magtatapos ang ating kalendaryo sa pagdiriwang ng itong ordinaryong panahon na tayo'y papasok sa panibagong taon ng simbahan. Ngunit ito ay mayroong pagdiriwang na sinasabi na napakahalagang na pinagdiriwang natin na ito ay nasa gitna, the intermediary, at ito ang Kristong Hari. Itong salita ngayon, mga kapatid, ay napakahalaga sapagkat kailangan natin maintindihan kung sino si Kristo, ano ang relasyon natin sa Kanya, kung paano natin nakilala siya at paano natin siya nakasalamuha at naengkwentro sa ating buhay kagaya ng bulag na ito sa Jericho. Sapagkat bawat isa sa atin ay mayroong partikular na kasaysayan sa ating buhay na hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos hanggat hindi natin natagpuan si Jesus sa ating buhay kagaya ng bulag na ito. Mga kapatid, ang bulag, ang ating buhay rin ay maraming kabulagan kagaya ni Bartolomeus, itong bulag na ito sa Jericho. According sa ama ng simbahan ni si San Anselm, na sabi niya na itong bulag na ito ay nasa kalagitnaan ng maraming tao sa kinaliliman ng kanyang buhay kasaysayan na hindi niya naintindihan dahil sa kanyang matinding pangangailangan sa kanyang buhay. At itong tao na ito, sa gitna ng mga taong ito'y nagsumisigaw na maraming nagsasabing huwag kang magbago, manatili ka sa iyong sarili. Huwag mong gambalain ng Panginoon sapagkat ikaw walay ng pag-asa. Mga kapatid, sa gitna ng kasaysayan ng tao, ang tao'y walang pag-asa, ngunit mayroong pag-asa ang tao sa pamagitan ng paghingi ng tulong na ito'y tinatawag panalangin. Kaya nga yung bulag na ito ay sumigaw, nagsusumamo sa Diyos at humingi ng tulong sapagkat alam niya na wala siyang pag-asa at ang pagsigaw niya na itong pangalang na itong Jesus, anak ni David, kaawaan mo ako, kahabagan mo ako, ay tanda ng kanyang pagsusumamo sa Diyos na humingi ng tulong. At ito'y hindi lang may isang bisis kundi maraming bisis. Mga kapatid, ang ating buhay sa gitna ng kawalan ng pag-asa noong tayo ay hindi pa natin kilala si Jesus, maraming bisis tayong humingi sa Kanya. Natulungan tayo, bigyan tayo ng lakas at sigla at pag-asa ng buhay, kagaya ng bulag na ito. Kaya noong itong bulag na ito ay parating sumisigaw, at sabi dito sa mga na si Anselm na sabi niya, ang panalangin na ito ay napakatinding panalangin na tumatagos sa buhay at lalong-lalo na ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus para siya'y mapuna na siya ay nangangailangan ng tulong. Kaya nga ang bulag ay parating sumisigaw at sabi niya, Panginoon, anak ni David, kaawaan mo ako, kahabagan mo ako. Mga kapatid, ilang bisis tayong nanalangin sa Diyos at hindi tayo sinasagot, maraming bisis. Sa gitna ng kawalan ng ating buhay, ngunit sa pamagitan ng ating panalangin, unti-unti, maraming bisis na hindi tayo napapagod sa ating mga panalangin, tayo'y sinasagot ni Kristo Jesus kagaya ng bulag na ito. Kaya nga sabi ni Jesus, ano ang kailangan mo? At sabi ng bulag, Panginoon, gusto kong makakita muli. Mga kapatid,
ang kasagutan na ito at katanungan na ito ng bulag na gusto niyang makakita. At si Kristo ay binigyan siya ng pag-asa sa pamagitan na mabuksan ang kanyang mga mata. Na muli nisasabi si Kristo, ang iyong pananampalataya ay nakanumbalik sa iyong paningin. Tanda ng isang pananampalataya, mga kapatid, sa ating panalangin sa Diyos, nakikita natin ang lahat ng ating kasaysayan na nandun ng Diyos. Siya'y mahabagin, mapagpatawad, mapagbigay sa lahat nating buhay, at hindi tayo pinabayaan sapagkat tayo nagsusumamo sa Kanya ng tulong at nabuksan ng ating mga mata ng lahat ng ating ginagalawan, lahat ng ating kasaysayan ay punong-puno ng pag-asa sapagkat siya ang Diyos na nagbibigay buhay at nagbibigay pag-ibig sa atin. Kaya mga kapatid, itong bulag na ito, tayo ito mga kapatid, tayo'y mga bulag kapag tayo'y walang pananampalataya sa Diyos. Tayo'y mga bulag kung tayo ay hindi nagsusumamo sa Diyos araw-araw sa ating buhay, sapagkat kung tayo'y hindi mananalangin araw-araw, hindi natin makikita na ang lahat ng ating kasaysayan ay punong-puno ng liwanag, buhay, kasaysayan at pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ng bulag na ito, Panginoon, gusto kong muling makakita. At sabi ni Kristo, ikaw ay makikita dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, napakaganda itong salita na ito. Sa pagkadiniyahan tayo, hindi mawala ng pag-asa. Kahit sa gitna na maraming mga bagay sa mundo na hindi natin nakikita ang Diyos, sa mga bagay na mga hindi nagbibigay sa atin ng pag-asa na nagsasabi ang tao, wala ka ng pag-asa. Ngunit si Kristo, sa pamagitan ng ating pagsigaw, pagsusumamo, panalangin, pagbibigay, pagpapahalaga, at parating tumitingin sa Kanya na ang lahat na ito ay bibigyan tayo na muling pananampalataya sapagkat siya ay mabuti at dakila ang Kanyang pagbibigay, pag-ibig sa atin sapagkat siya ay nahabag sa atin. Kaya nga, ang bulag na ito, nung siya'y pinagaling, siya'y nagpapasalamat. Nung siya'y nagaling, siya'y sumama kay Kristo Jesus at siya'y tanda ng isang saksi ng kabutihan ng Diyos at lahat ng kanyang nasasalamuha ay sinasabi niya ang katotohanan na ang Diyos ay dakila sapagkat binibigyan siya ng pag-asa at pag-ibig. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nakainkwentro kay Kristo Jesus sa ating kasaysayan, ang bukal ng bibig ng ating puso at nagsasabi tayo sa katotohanan na si Kristo'y mabuti sa atin at lahat na ating makasasalamuha ay makatanggap rin ng biyaya ng isang pagpapala sapagkat nandoon ang liwanag sa katotohanan ng isang taong pinalaya, pinapatawad, binigyan ng liwanag sa gitna ng kabulagan at sa kadilimang ito ay mayroong liwanag sa buhay ng kasaysayan niya. Kaya mga kapatid, napakahalaga itong salita na ito, itong bulag sa Jericho, sapagkat itong bulag na ito tayo mga kapatid. Amen.